natakot, hindi umurong, hindi umatras, palaging pasulong ang mga opisyal at mga miyembro ng Citizens Crime Watch, mga kasama. Narito po sila mula sa iba't ibang mga lalawigan ay dumayo pa po sila rito. May Laguna, may Batangas, tayo nga yung mga miyembro ng Citizens Crime Watch. At kumaway po kayo sa ating mga kapwa kawal na nagtatanggol sa mga Pilipino. Alam niyo po, nasabi na ng mga dating mga nagsalita, yung sa flood control, yung sa PDIC. Ngunit alam nyo, marami pa pong kalokohan itong gobyernong ito. Pero bago yan, ipakita po natin sa mga namamahala na tayo ay hindi natatakot. Sabi ni John Vic Remulla, parang hindi Caviteño ito sip-sip sa mga tiwali, na kapag sumigaw daw tayo ng Marcos resign, ay pwede tayong kasuhan. Natatakot ba kayo? Hindi! Sumigaw tayo! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Yan! Yan, Vic! Saksak mo sa malang mo! Demanda mo kami lahat! Saan mo kami ilalagay na kulungan? Sige nga! Papakainin mo pa kami lahat! Eto si Kaya Eric, ang lakas kumain nito! Sige ka! Pero hindi, matipid itong preso kasi nag-hunger strike Anyway, alam nyo, bukod sa mga katarantaduhang ginawa nito na nasabi na ng aking mga kasamahan, baka may nakakalimutan pa po tayo na dapat lagi nating dunatain. Unang-una po dyan, yung ginto. Ano bang problema ng mga Marcos at napakahilig sa ginto? Ano? Yung Golden Buddha, ninakaw nila kay Rojas. Hindi na alam ng mga bata ito, yung Golden Buddha. I-google mo na lamang. Bago meron pang Yamashita Gold daw. Metaliano Gold. Pero ang totoong gold na ninakaw, yung gold reserves po natin sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam nyo po ba, noong panahon ng pandemya at yung mga sumusunod na taon, na ang lahat hindi lang halos lahat ng Bangko Sentral ng lahat ng bansa ay nagho-hoard, nagtatago, nag-iipon ng ginto. Alam niyo bang pinagbebenta ng pamahalang ito ang ginto ng Bangko Sentral ng Pilipinas? 27 tons, 27 tonelada, mahigit kumulang ang ibinenta. Bakit daw ibinenta na nangatuwiran pa? Kasi daw, maganda ang presyo noon. Tutubo ang pamahalaan kung magbebenta ng ginto. Ang masasabi ko sa kanila, ikwento nyo sa pagong. Kasi, nung binenta nila yung presyo, tingnan nyo, huwag kayo maniwala sa akin, baka binobola ko kayo i-fact check nyo sa internet. Yung presyo ng pinagbentahan nila, tumaas ang presyo ng ginto. Hindi bumababa. Ginto yan That's the best, that's the safest investment. Alam nyo ba kung magkano ang nalugi sa gobyerno dahil nagbenta sila ng ginto? Mga 2-3 taong nakaraan. Kontra sa presyo ngayon, nalugi ang ating gobyerno ng 200 bilyon. 200 bilyong piso. Alam nyo, hindi ako naniniwala na maling diskarte yan Knowing this government, may kumita dyan. Hindi gagalaw itong gobyerno ito nang walang kita. Kaya nga sinasabi nila, ang malaking achievement daw ni Ginoong Marcos is that he is very big on peace and order. Alam niyo ba yan, kasama Jing? Malakas daw sa ang si Marcos Jr. daw ay very big on peace and order. Kasi pag may proyekto, sasabihin niya, I want a big piece of this, I want a big piece of that. That's an order.
Kaya peace and order. Oh, ito pa ang isang malaking kalokohan. Alam nyo, yung Maharlika Fund, Maharlika pa talaga ang pangalan eh. Ha? Halatang halata. Alam nyo po, may mga bansang may sovereign fund. Dubai, UAE, Abu Dhabi, China. Ngunit, etong sovereign fund, yan po ay kapag labis-labis po ang kita ng isang pamahalaan. Yung surplus na sinasabi nila, yung sobra, ini-invest para kumita. Sa tingin nyo ba, ang Pilipinas may sobrang pondo? Paano binursa na? Okay, eto nakakatawa ha. Alam nyo ba mga sovereign funds? Huwag kayong maniwala rin sa akin, i-fact check nyo. Yung pinakamalaki po, sa isang Nordic country, trilyong dolyar. Yung sa Dubai, $1 billion. 600, 700 billion ang sovereign fund. Maganda pong pondo. Alam nyo ba kung magkano lamang ang sovereign fund natin sa US dollars? Nakakahiya partner, bariya. $2.26 billion lang. Kulen at halos tayo sa sovereign fund. Anong ibig sabihin? Maliit kung sovereign fund, malaki kung sakitahan. Because that is 100. Yung $2.26 billion, malaki po yun sa pesos. Nakita na ba natin ang resulta niyan? Anong naging resulta niyang sovereign fund na yan? Yun, yung bata nila, sinuweldohan nila ng 2 milyon isang buwan. Yung pangulo pa lang ng Maharlika Fund. Yung iba pang tauhan, yung opisina pa. Ngayon, sinasabi na wala naman nangyayari. Anong ginawa sa sovereign fund? Ininvest sa bansa lang. Worse, kinuha pa sa mga government banks, sa land bank, sa Coco Bank, na dapat pinauutang sa mga magsasaka, sa mga maliliit na negosyante, ginalagay sa Maharlika Fund yung bilyon-bilyon na sila ang nagmamanage. Buti na nga, may mga pumiyok. Kukunin pa pati yung sa SSS at sa GSIS. Akalain niyo yun, pati pensyon ng pribadong sektor at ng gobyerno, yung mga empleyado ng gobyerno, gusto pang kurakutin. Buti may pumiyok. Yan po dalawang yan na hindi natin dapat malimutan kasi kasama sa flood control, nakikita niyo na po ang trend ng gobyernong ito na lahat ng kilos kailangan may kita, may kurakot, di ba? Grabe. Oo, kaya nga sabi, yung karamihan daw ng mga kongresista, mga kasamahan ni Jing at ni Mike, nag-iba na. Di ba si Gibo, naging Maltese. Di ba yung Maltese, aso yun? May aso akong Maltese eh. Alam nyo, nag-iba na daw ng nasyonalidad. Mga Canadian, Canadian. Ama! Ay nako. Huwag na natin pong kalilimutan bukod sa flood control, lahat ng anomalya nandiyan na. At yung ginagawa sa flood control, tama yung mga kasamahan namin, ay pinagtatakpan lang, niloloko lang tayo, minomoro-moro lang tayo. Yung ICI, wala yan! Ama! Meron ba namang independent commission, laging buntot yung alter ego ng presidente, si Vince Dizon. Ama! Paano naging independent yan? Meron ba independent commission, nanghihiram ng piskal sa DOJ? Niloloko lang tayo! Paano naging independent yan? Ang problema po, dahil hawak nila ang ninakaw nila, billion, hundreds of billions, ginagamit